Dapat lumapit doon. Wala siyang karapatan na guluhin ang binyag ng anak ko. Alina, baka naman hindi niya sadya. Baka naman nagkataon lang na... Hindi, Dominic. Hindi nagkataon yun. Alam natin yun, sinadya niya yun, pinlano niya itong lahat. Hindi siya iiyak sa harap ng maraming tao. Hindi yun gawain ni Rex, Alina. Hindi siya yun. Pinagtatanggol mo pa ba siya ngayon, ha? Mas pinipili mo pa ba siyang kampihan pagkatapos na tayong ilagay sa ganitong klaseng sitwasyon, Dominic? Alina, wag naman ganyan. Huwag mo akong tanongin na parang pinapipili mo ako sa inyong dalawa ni Rex. Tingnan mo naman yung tama, Alina. Huwag puro God yung ipairal mo. Dahil ako pilit ko yung pinagbabalanse. Intindihin mo naman ako. Oh, ano nangyari sa'yo? Hinahanap ka ng mga bisita. Diyos ko, tapos yung iba nagpaalam na. Nagalit sa akin si Dominic. Eh anong bago? Palagi naman yan galit sa'yo eh, ganun ka rin naman sa kanya. Iba to, Lisa. Tungkol ba to sa breakdown ni Rex? Hindi naman kasi talaga dapat umasta ng ganun si Rex sa harapan ng maraming tao eh. Pero siguro dapat nga hindi ko inaway si Dominic dahil doon. Ngayon tuloy iniisip niya na dinamay ko siya sa galit ko kay Rex. Ewan ko ba naman kasi sa'yo eh. Tinaon mo pa ng maraming bisita, saka ka gumawa ng issue. Sino ba naman ang may gusto mapunta sa ganitong klaseng sitwasyon, Lisa? Noong unang plinano ang binyag ni Nico, wala sa usapan si Rex. At nung dumating siya, ang unang-una kong hiniling ay huwag siyang magpakita sa binyag. Dahil nga natatakot ako na may mangyaring ganito. Eh, wala. Nangyari na yung kinakatakutan mo. At least ganun lang. Hindi siya nagpilit sa simbahan. Pero si Dominic, baka nasaktan yun. Nakita mo naman yung effort niya sa binyag na to, tapos mauuwi lang pala sa away niyo. Alam mo pare, naawa talaga ako kay Rex. Imagine, kailan lang namatay yung isang anak niya. Tapos itong isa, hindi man lang niya malapitan. Maskin sa pangalan lang, hindi niya maangkin si Nico. Kung akong nandun, magbe-breakdown din ako. Napakalaking coincidence pa kasi. Pag-uwi niya, tama-tama namang binyag ng bata. Para lang sinadya na lalong pamukha sa kanya na hindi na pwedeng i-claim ang karapatan niya dito. Hindi mo ba talaga alam na darating si Rex dito, Dom? Kasi parang timing na timing lahat eh. Anong ibig mong sabihin? If I remember right, may binitawan kang salita nung nasa hospital yung mag-ina. Sir, ano pong sasulat kong pangalan ng baby? Dominic. Dominic del Carmen II. What's that supposed to mean? Inangako mo ba yung bata? Pinili niyang gamitin ang pangalan ko. Laro to ni Rex, Patrick. Sinasabayan ko lang. Iba ang tingin nila sa babaeng to kumpara sa mga nauna. Dahil kung hindi ito kapalaga sa akin. Noon pa lang, paghihiganti na yung iniisip mo, di ba? But if that's the case, pare, you played your cards right. Durog na si Rex sa nakita natin kanina. Nakapaghiganti ka na, Dominic. Gusto kong marinig ang assurance mo na hindi ito parte sa paligsahan niyo ni Rex. You know what I mean, Dominic? Naagaw niya ang babaeng mahal mo. Kaya pinaibig mo ang babaeng mahalaga sa kanya. Ginamit niyang pangalan mo sa pangloloko. Ibinigay mo ang pangalan mo sa anak niya. Para saan, Dom? Para sa araw na ito?
para umabot sa moment na makita natin si Rex na durog na durog na.